Okay, good day mga boss. So ngayon, gagawin natin magma-manual repace tayo. So dito sa NMAX version 2. Version 1, sorry mga bossing. So ang issue nito, nagbabawas ng coolant. So hindi lang nagbabawas, nagbabubbles din yung ano niya, yung coolant niya sa radiator lumalabas. Nagkakaroon ng bubbles, tapos bumubulwak. So yun yung dahilan kung bakit bumubulwak yung nagkakaroon ng bubbles dahil sa cylinder head at saka itong cylinder block. So hindi na sila flat, kumbaga parang meron na siyang, may singaw na siya kumbaga. So ito, so naka-ready na nga yung mga parts na gagamitin namin dito. Ito yung mga gasket, ayan, cylinder tsaka base gasket. Tapos ito yung parts na papalitan namin din dito, yung maingay kasi may issue rin ito maingay. So intake rocker arm ng 2DP, ayan. So magkaiba po ang rocker arm ng B1 tsaka B2. So ito yung setup natin. So ayan na. So ito unang pass natin. So marami tayong gagamiting liha. So mayroong 800, may 600, may 400 at saka 600. So ito. So step by step. So uunahin ko dapat yung 400. Ito yung 400. Diba? Okay. Ito yung 400. Ang kaso, dumikit tuloy. Nung chinik ko yung mas magaspang pa yung 600. Kaysa doon sa 400. So, inuna ko na yung 600. So, huwag kayo lagi maniniwala sa nakalagay sa So, medyo mas makinis pa yun. Mas makinis pa yung 400 kaysa sa 600. So, inuna ko na yung 600. So, ang mangyari kasi niyan is ganito mga boss. Una, yung magaspang, sunod yung medium. Sunod yung medyo fine na. Yun yung pang-finish na natin. So, ito, manual resurface. So, kung meron naman kayong budget at hindi kayo nagtitipid, pwede naman nyo na ipa-machine shop yan. So, nga lang, medyo may kamahalan yan sa machine shop mga lods, mga master. So, ito, para saan kasi goods naman kat i-manual to. Kasi kung sa 4-cylinder na mga sasakyan na auto, ginagawa to yung manual resurface. So magamit lang ng liha, tapos siyempre kailangan yung pagpapatungan, yung gagamitin. Ito naman kasi baliktad. Kasi ito, nakapatong na dito yung liha. Like do sa mga 4-wheel, sa mga 4-cylinder, ang nangyari, yung liha ay nakapatong. Yun yung baga nasa ibabaw. So ito baliktad. So ito naman ang ano niya is nito. Pag ganyan naman siya. Yan. So ganun ang nito. Hindi katulad sa mga 4-cylinder, siyempre malaki 'yun, di ba? So nasa ibabaw yung liha. Yung liha ang pangataw dito. Ipangahagod niya. Pero gagamit niya ng flat surface katulad ditong itong gamit natin, salamin. So ipapatong niyo sa pinakamaganda, yung pinaka-flat na surface like katulad nito, salamin. Yung pinaka the best. Huwag kayong gagamit ng plywood. Pwede rin siguro tiles, pero much better kung salamin. Kasi yung salamin talaga is pantay na pantay po yan mga boss, mga master. So ito, sisimulan na natin. Then, gagamitin tayo ng pentel pen para lalagyan natin ng marker. Mamaya pag napasko na to, baga medyo luminis na kasi mapansin nyo. Medyo pa. Ayan. So, madumi pa talaga. So, pag may luminis na yan, tapos natanggal na yung mga itim-itim, lalagyan natin ng marker na black. Lagyan natin ng cross pattern, tapos saka natin isasalang ulit dito para makikita natin kung pantay na yung kain, pantay na yung pagkakaliha. Ayan. So pag may hindi pa naglagay tayo ng marker tapos hindi pa rin na uubos o hindi nawawala yung sinulat natin marker, ibig sabihin kailangan pang lihain pa. Ayan. So ito, sisimulan na natin. So medyo mahaba tong proseso mga boss. Iano ko na lang to. Ipa-pass forward na lang natin yung video para mabilisan natin kasi medyo matagal talaga to, mahaba talaga to kasi dalawa, okay lang sana kung isa lang kasi nangyari dalawa. So bawat papel, so 400, 600, 800 bawat isa, so ganun din yun. So kaya medyo matagal talaga. So hindi natin kailangan madaliin to, kailangan talaga siguraduhin natin na lapat o maganda yung pagkakahasa o yung pagkakaliha. Ayan. So let's go mga boss, simulan natin to. Alright. Okay mga boss, so unang salang natin, so ayan,
Hinahasa na natin, tapos nilagyan natin ng konting tubig mga boss para maganda yung kalabasan ng paghahasa. Okay, so first unang ano natin, unang salang natin, so first pass natin. So ito na yung ano niya, unang liha natin. So mapapansin nyo, meron pa dito mga part na medyo hindi pa baga natatamaan. So pero magko-concentrate tayo talaga mga sir. Ito yung pinaka na dyan. Hindi yung basta lang liha. Ang concentration natin yung paikot na to. Itong circle na yan na talagang maging pino na siya. Ito yung wala siyang part na hindi naliliha. So katulad dito, goods na. Wala na siyang part na hindi, kumbaga katulad dito yung may mancha pa. So pero mamaya gagamitan natin ng ano yan. Gagamitan natin ng pentel pen. So lalagyan natin ng pentel pen to. Susulatan natin para makita natin kung lahat talaga nung part ay kasi pag niliha natin, kung yung pentel pen na isusulat natin, yung marker, mabubura. So pag nabura lahat at walang part na halimbawa, itong part na to dito ay yan. For example, ito niliha natin tapos mamaya nabura ito lang part na to na wala. Ito nandito pa rin. Ibig sabihin, hindi pa rin to tinatamaan. So kailangan pa rin natin lihain. So kailangan habulin pa rin 'yon. So ganoon ang magiging ano natin, diskarte natin diyan. So pero ang concentration natin itong bilog yung gitnan to. Kasi diyan nakatutok tong part ng cylinder block ito. Papansin niyo ito, yan. Yan yung pinaka-importanteng part na mapapantay natin. Kasi pag halimbawang hindi nakuha yung pinaka-sentro, ito kasi yung magkokos ng sa combustion. So yung combust air galing dito sa combustion, yan. So pag nagkaroon ng leak, lalabas yun dito. So ito yung pagitan na yan. Yan. So pag lumabas dito, ito nagkaroon ng leak dito. Ito yung butas na yan. Itong paikot na to. Diyan lulusot yung compression yung diyan papasok yung compression. So magkakaroon ng leak. So dito yung sa mga butas na papasok. Yan yung nagkokos ng ba't bumubula. Yan. Pag umandar na yung makina at uminit na. Yan. Kasi yung compression, yung combustion, yung compression pumapasok dito. Pag nagkaroon ng singaw, lalabas galing dito sa combustion, lalabas papunta dito sa mga passage ng ating water. Yan, water jacket yung tawagin. Yan, sukatin niya yan, diyan sa papasok. So ito yung concentration natin, yung gitnang yan. Yan. So kailangan mapantay natin ng maigi yan. Nalapat. Okay? So second pass, tapos third pass, yun ang gagawin natin dito. Hanggang tatlo tong tatlong pass to, tatlong liha bawat part. Itong cylinder head, 3 beses natin lilihain. Ganon din yung cylinder block, 3 beses din. So tingnan natin kung ano yung kalalabasan ng ginawa natin dito mga bossing. So mamaya. Alright? So okay, nalagyan na natin ng marker. So second pass natin. So yun ang gagawin natin mga bossing. So pangalawa, so ito na may mga lines na tayo. Kasi kanina di natin nilagyan kasi nga madumi pa, katulad nito, ayun, katulad nito, di ba? Madumi pa rin siya. So ito medyo napantay na, nalinis na, natanggal na yung mga ibang yung mga itim-itim. So ito, nilagyan na natin ng marker. Tapos check natin kung ano na yung kalalabasan nito kapag hinasa na natin, pag nilihan na natin to, kung pantay na ba o kailangan pa natin ng siyempre may final pa to so final round pa. Ayan. So let's go mga boss. So ayan mga bossing, sa pangalawang salang natin. So ayan, may marker na tayo dyan. Tapos to, dry sanding lang muna tayo. Tapos yan, back and forth lang. So paulit-ulit lang, medyo nakakapagod lang dahil medyo matagal. Okay, second pass natin mga boss, mga lodi, mga sherso. Nakakapagod. Nakakahingal. So pinagpapawisan na tayo, buti na lang nakatutok yung electric pan dito ng konti. So pasin nyo, di ba kanina pati natin ilaw para makita nyo ng masyadong maliwanag kasi pag may ilaw. So kanina di ba nilagyan natin ng mga marker na lines na pentel pen. So pasin nyo lahat na wala na. Yan. So sabi ko nga, dito tayo mag-concentrate sa part na to. Itong paikot na yan. Hindi dito malapit sa ang mga bulb. Dito. Itong paikot na to. So lagyan natin ng lagyan natin ng gasket para makita natin. For example, nakabalot pa. So wait lang. Okay, so sabi ko sa inyo kanina mga lodi. So ang concentration natin yung ditong paikot na to.
Yan. Kasi ito yan. Kita nyo. Hindi naman lahat kailangan mawala ng linya. Yung part na to, yan, kahit hindi mawala yung linya, okay lang. Kasi malalim yung part na yan. Medyo malalim yan. So ito yung concentration natin, itong part na to, paikot na to. Kasi dito nakalapat yung block. Kasi nyo. So ito yan. Dito. So dito yung part na to. Yan, paikot na to. So yan yung concentration natin. Para, kumbaga, doon natin masasabi na lapat siya. Okay? So, yan, lipat yun para makita nyo rin. Ayan, di ba? So, dito kasi lalapat yung tong part na to. Ayan. Tong part na yan, dito yan. Dito yan lalapat. Mga loads, mga master ko dyan. Ayan. So, dito. Okay? Ito, paikot na yan. Dito. So, yan ang concentration natin na kailangan mapantay natin at kasi nyo, wala na yung mga linya, yung mga lines sa ginuhit natin dito, di ba? Yan, so wala na yung mga linya ng pentel pen. So, ibig sabihin lahat inaabot ng liha. Dahil pantay yung pinaglagay natin, ibig sabihin walang dahilan para kumbaga pag hindi tinamaan, halimbawa hindi nawala. For example, hindi siya nawala, hindi nawala yung guhit, ibig sabihin yung part na yun ay malalim. Malalim yung part na yun. Halimbawa itong part na to ay hindi yung sulatan ko na lang ha. Lalagyan ko na lang uli. So halimbawa for example na lang ito, yan. So nilagay natin lahat kanina at itong part na to, halimbawa kasi may mga guhit na ako nilagay kanina. So halimbawa pagkatapos kong niliha, itong dalawang to ay hindi nawala. For example, ganun na nangyari. Ibig sabihin, itong part na to ay malalim pa. Malalim pa tong part na to. So kailangan pang lihain pa ng lihain para maabot niya to. So hanggang sa mawala yung linya na yan. So pag nawala yung linya, ibig sabihin pantay na. So far ito naman, lahat ng nilagay ko kaninang guhit lines ay nawala naman. So ibig sabihin flush na o pantay na siya. So wala nang mga natirang guhit, ibig sabihin pantay na yung ating cylinder head. So pa-final pass na lang natin to. So gagamit na tayo ng pinakamanipis. So gagamit tayo ng 800. Ay, tama ba? O 800. So gagamit tayo ng 800. So yung iba ang ginagawa dito ay ginagawa lang dito dalawa lang. Either 350 tapos 600. So tayo gagawin natin tatlo para mas pino yung kalalabasan. So pwede naman kahit 600, okay naman na yun. Pero sa akin para mas ano na rin, kumbaga mas sure bull o sure win talaga. So yun lang mga sir, ipa-final pass ko na lang to. Tapos susunod na ako dito sa cylinder block. So hindi ko na mapapakita yung susunod na kasi at least napakita ko lang sa inyo kung paano yung basic ng paano mag-manual resurface ng cylinder head at ng cylinder block nang hindi na kailangan pang dalhin sa machine shop. So pag mga ganito kasing ganitong mga pyesa o parts ng makina, maliliit lang to eh. So basic o kayang-kaya itong gawing manual resurface. So hindi naman obligadong kailangan talaga machine shop talaga. Kasi kung sa mga 4 cylinder nga ginakayang i-manual resurface, 4 cylinder yun ha. Ibig sabihin 4 na cylinder kailangan magpantay-pantay. So ito isang cylinder lang naman to. So hindi naman gano'n siguro kumbaga yung parang chance na hindi mo ma-perfect yan dahil nga isang cylinder lang yan, 1 cylinder. Kumpara sa mga 4 cylinder. Yung 4 cylinder mga sir, i-resurface mo siya ng manual, kailangan yun, pantay lahat yun. Yung 4 na cylinder. Yung 4 na, halimbawa itong cylinder 1, 2, 3, 4, pantay dapat lahat siya. So ito naman, isang cylinder lang. So hindi naman siguro ganun kahirap o para hindi natin ma-perfecto dahil isang cylinder lang yan. So yun lang. So katulad ko to, tanggal na yung mga linya, ibig sabihin okay na to. Pa-final pass ko lang, finishing, tapos lipat na ako doon sa cylinder block. Yan. So I hope sana may natutunan tayo mga boss. Share ko lang to para sa mga kaibigan natin dyan na gustong mag-manual resurface. So ito yung ginagawa natin, technique natin pag manual resurface. So kung may budget kayo, dalhin nyo sa machine shop. Pag walang budget, pwede naman to. Makakapagod lang at nakakahingal. Sila mga lads, share ko lang to para at least may idea tayong lahat sa mga bagay-bagay na pwede tayong matuto at pwede tayong makatipid. Yan.
So, yun lang. Ito si Deco Arman sa Moto House. God bless sa atin lahat. Bye-bye!